Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. At tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakataong ito mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan po natin ay ang mga pinagbabatayan na talata ng mga nagtuturong ang ating Panginoong Hesukristo raw ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Tulad po ng alam na ninyo, ang Iglesia ni Kristong naglilingkod sa inyo, kumikilala at sumasampalataya na ang ating Panginoong Hesukristo po ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, tulad din po ng alam ninyo, may mga nagtuturo po na ang ginagamit din po ay Biblia na ang kanilang itinuturo ang ating Panginoong Hesukristo raw po ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Kaya, para matyak natin kung ano ang tamang pagkakilala at maligtas tayo sa anumang mga pagkakamali, susuriin po natin ang ilan sa mga talatang nabanggit. Ang ilan dyan, kapatid na Gerson, ay ang Juan 6:46, Juan 3:13, Juan 6:62 at 38. Kaya, simulan na natin ang ating pag-aaral, kapatid na Gerson, na isa pa ito sa pinanghahawakan nila na di umano may pre-existence ang ating Panginoong Jesucristo. Unahin nating suriin ang Juan 6:46. Pinatutunayan kaya ng talatang ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at merong pre-existence? Mabuti po ay ipaglingkod po natin ang talata na kanila pong ginagamit, ang Juan 6:46. Basahin po muna natin ang nilalaman po ng talata. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Nais po nating ipapansin sa ating pong mga taga-subaybay na yung sinasabi po ng mga nagtataguyod na si Kristo ay Diyos ay hindi po natin talaga nabasa sa talata. Oo, walang binabanggit sa talatang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Pero maliwanag po na mayroon pong binabanggit na Diyos sa talata. Kung meron pong binabanggit na Diyos, hindi po ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos po na binabanggit sa talata ay ang Ama na nakita po ni Kristo at hindi si Kristo na nakakita sa Ama. Pero yan nga ang sinasabi nila, kapatid na Gerson. Paano niya magiging tao ang ating Panginoong Hesukristo? Maliwanag na nakakitaan niya siya sa Ama. Kaya ang konklusyon nila, Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Hayaan po nating Biblia po ang magpaliwanag. Ang babasahin ko po sa inyo ay unang Timoteo 1 at ang talata ay 17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Sana po napansin po ng ating mga taga-subaybay. Ang isa po sa katangian ng tunay na Diyos, hindi po nakikita. Bakit kaya, kapatid na Gerson, ang tunay na Diyos ay hindi nakikita? Pakinggan po natin sa 1, sa 4 at ang talata ay 24. Ganito naman po ang nakasulat. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po hindi maaaring makita ang Diyos sapagkat maliwanag ang kanyang kalikasan o kalagayan. Ang sabi po, ang Diyos ay Espiritu. At ang nagpaliwanag at nagturo niyan ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Di ba? Ano ba katumbas nun? Ano ba ibig sabihin na ang ating Panginoon Diyos, ang Ama, ay Espiritu sa kanyang likas na kalagayan? Ang Panginoong Hesukristo rin po ang sasagot sa ating tanong sa Lucas 24:38 hanggang 39. At sinabi niya sa kanila,
bakit kayo nangagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Maliwanag po na ang espiritu, wala pong laman o mga buto, sa makatwid wala pong materya. Kaya nga po hindi siya nakikita. Samantalang ang ating Panginoon Jesucristo, opo, ang sabi po niya, tingnan ninyo, hipuin ninyo ako. Ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sana napansin po ng mga taga-subaybay, sa talatang ito, pinatunayan rin ni Kristo na iba siya sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na Diyos, espiritu sa kanyang likas na kalagayan. Opo. Kaya yung tinutukoy kanina ng ating Panginoon Jesucristo na nakakita sa Ama, di ba? Opo. Yun ding nanggaling sa Ama, ika nga. Opo. Hindi ang tinutukoy yung pagkakita sa kanyang likas na kalagayan. Opo. Kasi kung ang pag-uusapan nga likas na kalagayan, hindi maaaring makita ang ating Panginoon Diyos sapagkat siya ay espiritu, walang materya, walang laman at walang mga buto. Kaya ang alamin natin ngayon at suriin, kapatid na Gerson, kung hindi literal ang pagkakita sa ating Panginoon Diyos, ano ang ibig sabihin nito? Hindi po tayo magbibigay ng sariling pakahulugan, kundi kukunin po natin ang sagot mula po sa pahayag rin mismo ng Panginoong Jesucristo sa 1:14 at ang talata ay 7. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Maliwanag po na ang katumbas o ang kahulugan ng sinabi ni Kristo na nakita niya ang Diyos, nakikilala niya ang ating Panginoon Diyos. At ang paliwanag natin yan, yan mismo ang maliwanag na nakasulat po sa Biblia. Opo. Hindi natin sariling interpretasyon, hindi natin sariling opinyon. Opo. Kaya ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristong nakakita sa Ama, ang katumbas, nakakilala sa Ama o sa ating Panginoon Diyos. Opo. Pero bakit ang banggit naman kanina ay nanggaling sa ating Panginoon Diyos kung hindi literal ang pagkakita ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoon Diyos? Bakit ang banggit nanggaling siya sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin dito po sa 1, sa 7, 28 hanggang 29. Ganito po ang ating mababasa. Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako, at hindi ako naparito sa aking sarili, datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Siya'y nakikilala ko sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Maliwanag po kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nanggaling sa Diyos. Ang katumbas lamang po nun, ang Diyos ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po kasi ang sinugo ng Diyos para ipakilala ang tunay na Diyos. Hindi po siya pumarito para magpakilala ng Diyos, kundi para ipakilala ang tunay na Diyos. Pinatutunayan lamang yan, kapatid na Gerson, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabing nanggaling sa Ama sapagkat isinugo siya ng ating Panginoon Diyos. Malinaw na katunayang hindi siya ang Diyos, kundi siya ang isinugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi mapagbabatayan ang Juan 6:46 para iturong ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos daw sa kanyang likas na kalagayan at meron daw pre-existence ang ating Panginoon Jesucristo. Walang binabanggit na gayon sa talata at naipaliwanag na natin ang ukol sa katotohanan yan mula rin sa banal na kasulatan. Ngayon ang atin namang pag-aralan, yung sinasabi nila na kung hindi literal na galing sa langit, bakit daw sa Juan 3:13 ay sinabi niya na bumaba siyang mula sa langit? Kaya tuloy inisip uli ng iba,
yung bang parang literal na ang Diyos bumaba mula sa langit. Opo. At yun nga raw ang ating Panginoong Hesukristo. At pinagbabatayan nila yung Juan 3 at 13. Mabuti siguro. Basahin muna natin, kapatid na Gerson. Opo, ganito po ang nakasulat po sa 1, sa 3 at ang talata po ay 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Sana po napansin po ninyo mga mahal po namin taga-subaybay na hindi po literal yung sinabi po ng Panginoong Hesukristo na walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Dahil kung ito po ay uunawaing literal, sasalungat po ito sa katotohanang nasa Biblia na si Elias at si Enoch ay umakyat sa langit, ngunit hindi naman nanggaling sa langit. No, galing talaga sila sa lupa, Opo. 'di ba? At sana mapansin din po ninyo mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ang pinag-uusapan dito ay ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi rin po binabanggit na existido na noon pa ang ating Panginoong Hesukristo at mula sa langit bumaba siya dito sa lupa at pagkatapos ay bumalik siya sa langit. Hindi po. Ano ngayon ang kahulugan, kapatid na Jason? Yung banggit na ang ating Panginoong Hesukristo nanggaling sa langit. Ang Panginoong Hesukristo na rin po ang nagpaliwanag sa 1:8 at ang talata ay 42. Ganito po ang sabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sana napansin po ninyo mga mahal namin taga-subaybay, ang kahulugan lamang ng sinabing nanggaling sa langit, ang Panginoong Hesukristo ay nanggaling sa Diyos o sinugo ng ating Panginoon Diyos. Muli nating ipinauunawa yan sa ating mga taga-subaybay. Iba po ang nagsugo sa isinugo. Ang nagsugo po ang ating Panginoon Diyos. Ang isinugo po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay nagmula at nanggaling sa Panginoon Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo kaya narito sa lupa, pumunta rito sa lupa sapagkat isinugo siya ng ating Panginoon Diyos. Hindi nangangahulugan na ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos sa kanyang likas na kalagayan na nanggaling sa langit, bumaba dito sa lupa. Wala pong binabanggit na gayon sa mga pinag-aaralan natin, maging sa mga talatang kanilang ginagamit na batayan. Opo. Ngayon, ituloy pa natin. Ano pa isa sa mga talatang kanilang pinagbabatayan para patunayang ang ating Panginoong Hesukristo ay merong pre-existence o existido na noon na Diyos sa kanyang likas na kalagayan? Ang babasahin po natin ay yung pong talatang 1:62. Ganito naman po ang nakasulat sa talatang ito. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Una po ay papansin po natin muli na sariling pakahulugan lamang ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, yung kanila pong sinasabi na sa talatang ito ay katunayan daw na si Kristo ay Diyos at may pre-existence. Wala pong ganun na nakasulat sa talata. Kaya mali pong isipin na Diyos po si Kristo dahil lamang sa sinabi po sa talata na ang kinaroroonan niya ng una ay ang langit. Wala naman pong sinasabi sa talata na si Kristo ay Diyos. Kaya ang pagbatayan natin ngayon, kung ano bang itinuturo ng banal na kasulatan, kung Biblia o banal na kasulatan ng pagbabatayan, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Hesukristo noong pasimula? Pakinggan po natin sa unang Pedro, sa 1 at ang talata po ay 20. Ganito po ang nakasulat. Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Ito po maliwanag na paliwanag ng Biblia. Bago pa lalangin ng daigdig, si Kristo po ay nasa isip na siya ng ating Panginoon Diyos. Sa mga tweet, wala pa po siyang
existence. Wala po yung sinasabing pre-existence ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pa siyang likas na kalagayan, kundi isipan pa lamang o balak o panukala pa lamang ng ating Panginoon Diyos. Opo. Ngayon, suriin pa rin natin, kapatid na Gerson, yung kanilang pinangahawakang nanggaling o nagbuhat anya sa langit. Opo. Ayon pa rin sa Biblia, anong likas na kalagayan ng nagmula o nagbuhat sa langit? Pakinggan po natin sa unang Korinto 15 at ang talata po ay 47. Ganito po ang ating pong mababasa. Ang unang tao ay mula sa lupa. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Sa talatang binasa po natin, may binabanggit na unang tao na mula sa lupa. Ito'y tumutukoy kay Adan. Sana napansin ninyo, ang sabi sa talata, ang ikalawang tao, ito'y tumutukoy po kay Kristo, ay buhat sa langit. Kung si Kristo po ay Diyos, sana ang banggit po ang Diyos, ang ikalawa ay Diyos na buhat sa langit. Pero maliwanag po, ang buhat sa langit na binabanggit ng Biblia ay tao sa likas na kalagayan. At yun nga ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ngayon, ang sinasabi naman nila, kapatid na Gerson, hindi naman kami tumatanggi at tumututol na ang Panginoong Hesukristo tao sa kanyang likas na kalagayan. Kaya lang, Diyos din siya. Kaya lumilitaw po sa pagtuturo po ng iba na ang ating Panginoong Hesukristo ay merong dalawang likas na kalagayan. Tao na at Diyos pa. Opo. Yan ngayon ang suriin natin mula sa banal na kasulatan. Hayaan po nating Biblia po ang sumagot po sa Oseas sa 11 at ang talata po ay 9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paruroon na may galit. Itong talatang binasa po natin ang sinasalungat. Noong pong aral na si Kristo ay tao na, Diyos pa, o Diyos na, tao pa. Sapagkat ang Panginoon Diyos mismo ay hindi po pumapayag na siya ay Diyos na, tao pa. Baka naman ang sabihin nila, baka naman ang Panginoon Diyos ay pumapayag na ang tao ay maging Diyos na katulad niya. Kung siya na Diyos, ayaw niya na maging tao, baka yung tao pinapayagan niya na maging Diyos. Ganito po sagot sa atin ng banal na kasulatan sa Ezekiel sa 28 at ang talata ay 2. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat, gayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Maliwanag po yung sabi ng Biblia. Ang sabi mismo ng Panginoon Diyos doon sa prinsipe sa Tiro, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sa mga tweet, hindi siya pumapayag na ang tao, tao na, Diyos pa. Bagamat yung prinsipe sa Tiro, ang nasa isip niya, Diyos na siya, di ba? Opo. Kaya nga ang sabi niya, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos. Kaya lang ang sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Kaya ang Panginoon Diyos po, hindi pumapayag na siya'y maging tao. Ang tao po, hindi pinapayagan ng ating Panginoon Diyos na maging Diyos na katulad niya. Kaya hindi po totoo yung aral o yung itinuturo ng iba ng ating Panginoong Jesucristo raw, taong totoo at Diyos na totoo. Hindi po totoo yon, sapagkat ang totoo po, ang ating Panginoong Jesucristo, tao sa kanyang likas na kalagayan at hindi siya Diyos. Ngayon, ang pag-aralan naman natin, kapatid na Jason, ang ginagamit nilang talata, yung Juan 6:38. Pagkatapos sinasabi nila, hindi ba yan ay matibay na katunayan na siya ay existido na noon pang una at siya ay Diyos? Mabuti po ay basahin po natin yung talatang binabanggit po nila dito po sa 1, sa 6 at ang talata ay 38. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sana napansin ninyo,
hindi po nagtuturo dito si Kristo na siya ay Diyos. Mm-hmm. O pinatutunayan niya na siya po ay may pre-existence. Mm-hmm. Maliwanag po kung ano ang gusto pong sabihin ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, pumarito ako hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pinatutunayan lamang na talagang ang ating Panginoong Jesucristo hindi siya Diyos, kundi isinugo siya ng ating Panginoon Diyos. Bakit kaya maling isipin na dahil sa sinabing ang Panginoong Jesucristo'y sugong mula sa langit ay nangangahulugan ng siya'y may dating kalagayan. Meron na siyang existence noon pang una. Pakinggan po ninyo ito pong talatang ipaglilingkod namin sa inyo sa 1:1 at ang talata ay 6. Ganito po nakasulat. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Sa binasa po nating talata, may binabanggit rin ng Biblia na sugong mula sa Diyos. Pero hindi po Diyos. Sapagkat ang sabi, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, ang kanyang pangalan ay Juan. Ito po ay tumutukoy kay Juan Bautista. Tiyak po hindi papayag ang mga nagtuturong si Kristo ay Diyos na si Juan Bautista ay Diyos din dahil sugong mula sa Diyos. At wala ring binabanggit na existido na noon pa si Juan Bautista at pagkatapos ay nanggaling sa langit at bumaba dito. Pero tiniyak na si tao at tiniyak na si isinugo ng ating Panginoon Diyos tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Pinatutunayan lamang sa ating ginagawang pagsusuri ngayon, kapatid na Jason, at mga ginigiliw naming taga-subaybay na mali po yung kanilang pagkaunawa sa mga talatang kanilang ginamit para iturong existido na raw ang ating Panginoong Hesukristo noon at Diyos siya sa kanyang likas na kalagayan. Mali po yun. Sapagkat ang katotohanan ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang likas na kalagayan? Sa 1:8-40, pakinggan po natin ang nakasulat. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Maliwanag po kung ano po ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang may sabi, ako'y tao na nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. At ang katotohanan yan, ang siyang dapat natanggapin, sampalatayanan po ng bawat isa sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo, tao sa kanyang likas na kalagayan. Kung ganon, sino ang tunay na Diyos na dapat na makilala ng tao ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo? Sa 1:17, 1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Napakaliwanag po ng pahayag ng Panginoong Jesucristo. Iisa lang ang dapat makilala na tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay dapat kilalanin bilang sinugo ng Diyos. At gaano kahalaga na mataglay ng tao ang wastong pagkakilala na ang isang tunay na Diyos ay ang Ama at ang ating Panginoong Jesucristo, tao sa kanyang likas na kalagayan na isinugo ng Ama o ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan. At sana ito po ang ating tanggapin, lubos na sampalatayanan at panindigan, tulad po ng ginagawang paninindigan ng Iglesia ni Cristo na naglilingkod sa inyo na ang iisang tunay na Diyos, ang Ama po na nasa langit, samantalang ang ating Panginoong Jesucristo isinugo po ng ating Panginoon Diyos, dapat nating kilalaning Panginoon at tagapagligtas, dapat nating sambahin sapagkat ipinag-uutos po ito ng ating Panginoon Diyos. Sana sa wastong pagkakilalang ito, makasama po namin kayo para tayong lahat
magtamo ng pangakong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay, at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa ibinigay mo pong pagkakataon para maipahayag ang iyong katotohanan. Amen. Ama, ikaw po ang makilala ng tao na iisang tunay na Diyos. Amen. Na siyang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. O Panginoon po naming Jesucristo, patuloy po na kasangkapanin mo ang iyong iglesia para ipalaganap ang katotohanan at marami pang tao ang mabigyan ng pagkakataon na magtamo ng buhay na walang hanggan at maisagawa ang tunay na paglilingkod sa iyo at sa ating Panginoon Amen. Diyos. Ama, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo po ang Iglesia ni Cristo. Pinagpala mo po ang mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.